PMS tayo. Wala tayong bike for today. Kotse tayo kasi ako ngayon ay magpapa-PMS ng aking kotse. Medyo matagal na. Pupunta tayo ngayon sa PMS dahil matagal na rin hindi na-PMS tong kotse natin. 6 months naman nagpapa-PMS ako. Kaya malapit lang, may kilala ako na shop na nag-PMS. Palabas tayo ngayon sa subdivision. Tagal ko hindi nakakapag-bike. Huling bike ko ata, ano na, noong 27. Lapit lang yun eh. Dati nagagawa ko ng mga video ng kotse, kaso natingin, gawa ng naging busy. Tapos nag-shift ako sa bike. Pero ngayon parang gusto ko ulit gumawa ng car POV. Today ay pupunta tayo sa Maxis. Maxis din sa kilala kong shop. Magpapa-PMS ako. Papacheck natin at paparehistro ko bukas. Ibang plate number. So, after ma-PMS, rehistro naman. Puro gastos. Pero mura lang naman. Maliit kasi yung sasakyan ko. Gamit ko ngayon is Brio 2019. Pre-pandemic na model. Magsi 6 years na to sa ano, sa November namin nakuha 2019. So 6 years na. Mga issue, wala naman ako issue sa kotse kasi makikita nyo, tinakbo lang na to 39k. 6 years 39k ang tinakbo. Hindi masyadong nagagamit gawa ng nung nag-pandemic. Nag-work from home kaming dalawa ng misis ko. Ayun, hindi na nagamit. Ano na lang siya, mall. Tapos minsan pag pumunta ako sa in-laws, nanay ng misis ko sa Alfonso, yan doon pa lang nagagamit. O kaya minsan namamasyal, umuwi Bulacan, doon lang siya nagagamit. Pero madalas ng mall, groceries, nagsisimba every Sunday. Kaya mababa lang talaga mileage. In 6 years wala pang 40,000. Issue ng Brio na currently, tingin ko yung sa preno talaga eh. Yung preno sa harap maingay, hindi na nawala yun eh. Kahit ilang palinis ng pinagawa ko, hindi nawala. Hindi ko alam kung kulang ba talaga sa linis o ano. Pero meron pa rin eh. Minsan meron, minsan wala. Pero hindi ko naman kasi nadidinig gawa ng pag nakasarado yung mga bintana, tsaka nakabukas yung aircon. Wala, hindi mo madidinig unless pag binuksan mo yung bintana. Ayan, madidinig mo talaga pag magpe-preno. Tapos pa ba? Wala naman akong naisip na issue pa eh. Ang issue ko lang talaga gawa ng ano, hindi ko kasi napaceramic to ang kinuha namin. So ang daming swirl mark. So bahala ko sana pa paint correction pagka nagka-budget para gumanda-ganda naman kahit pa paano. Magpapambago ulit. Sa fuel consumption, matipid to. Nasa 14-15 per kilometer per liter. Ano, matipid. Masarap siyang panggalagala. Ang karga lang naman namin dito ang LED. Matagal na rin ng siguro mga 1 week, 2 weeks, depende kung saan gagamitin. Minsan kasi papa-full tank ko tapos di magagamit ng 1 linggo. Minsan yung full tank 1 linggo lang kasi gawa ng madaming napuntahan or may nilakad. Aircon, malakas aircon na to. Tapos kung okay ba ang gamitin, para sa akin okay naman kasi dalawa lang naman kami ng misis ko eh. Minsan pagka nagbabike yan, kasi nalalagyan ko siya ng bike rack sa likod. Kahit ako nga pala, ano to, hatch Brio hatch. Nalalagyan ko siya ng bike rack sa likod pagka nagbabike kami ng misis ko, ayan, or ako, pagka gusto kong lumayo-layo ng konti. Although wala pa akong bike rack na talagang yung sa tow hitch, wala pa, pero bala kong bumili para mas medyo less hassle pagka nagkakarga ng bike. Pag kasi dalawang bike yung gamit namin, papaklasin ko pa yung gulong ng isa, tapos dalawang gulong pa yung bike ko, papaklasin ko, papasok sa loob, tapos yung sa misis ko isasabit ko sa likod kasi nakakatakot eh. Although magaang lang naman yung bike namin, kaso nakakatakot baka mamaya makabasag yung salamin sa likod, mas mahal pa, paggastos.
Kaya isang bike lang sinasabit ko. Yung hatak mo wala namang problema. Sobra na sa akin to. 1.2 to eh. Kung 1.2. Sure lang talaga yung sa ano, madami ng gasgas kasi medyo matagal na eh. Pagka nagpa-park kasi ako sa parking, medyo masikip, gagasgas. Pero goods to Honda kasi matibay. Ang naging problema ko lang dito before, yung mga naiiwan kong nakabukas yung ilaw sa loob, so nalolobat. Pag gagamitin ko lobat. Yan, so charge ko pa. Siguro madalawang beses. 2-3 beses. Major issue, wala naman. Wala akong na-experience. Ano din eh, medyo goods din. Gawa ng walang gastos. Ang napalitan ko na pala dito, yung gulong. Napalitan ko na yung gulong na to. Ang gamit kong mags is pang Jazz, Honda Jazz na 16 inches. Gulong ko is 1610. Doon ko din nabili sa pupuntahan ko. Papakita ko sa inyo yung shop pagdating natin doon. Dapat kahapon ako magpapa-PMS eh, kaso rest day ng tropa, kaya ngayon ako lumabas. Yung palang napalitan ko dito, yung gulong, yung baterya napalitan ko na rin. Pangalawang baterya na to. Wala pa naman problema sa baterya, although 2 beses na discharge, parang okay pa naman. Pero papacheck ko din kung kailangan palitan o hindi. Medyo mahigpit sa rehistro eh. Lahat chinecheck, pati mga ilaw. So kailangan mo talagang pacheck yung kotse mo bago ka magpa-rehistro para iwas aberya, iwas abala. Yun ang ayoko eh, maabala ka pa. Kaya dapat bago ka magpa-rehistro, kompleto na, na-check na lahat. Ang ginagawa ko, PMS muna bago rehistro. Tapos yung presyo ng PMS makakita nyo mamaya. Mura lang naman, so abot kaya. Maliit lang naman din kasi ito eh. Budget friendly car, pang small family. Pero pag malaki yung family nyo, mga 2 kids, 3 kids na medyo masigip-sigip na to. Pang family of 3. Yan, pwede. Sa amin kasi, kaming 2 ni Mrs. tsaka 2 dog-dog. So pag dinadala namin ng vet, yan, or pinapasyal namin sa park, kasya naman silang 2. Kahit mga naglalakihan ang mga dugdug namin. Nag-gentry nga pala ako. Saan magtatanong? Sa itong shop na pupuntahan ko sa mga nakabrio din dito sa Gentry, Maxis Gentry. Mura din dito. Alam ko ang binibenta na ng mga gulong kasi Maxis. So, malalaman nyo mamaya yung presyo ng full PM. Hindi ko pa sabi kung full PMS yun, pero basic PMS lang siguro. Kasi check lang naman yung mga baterya, reno, palit langis, palit oil filter, linis ng preno, papalinis ko din yung preno, papadjust ko din yung mga handbrake, yun. Gusto ko sana magbike kaso wala madaming gagawin. So malamang weekend pa ako makakapagbike. Pag maaga siguro natapos ngayon, pwede sumaglit sa LTO. Pero I guess di naaabot. Gawa ng alas 10 na rin eh. Matatapos mga alauna 12. Kakain pa ako. So pupunta ako ng LTO, alas 2 pa ako makakaalis. So malapit na tayo. Dito na tayo sa Maxis. Ko dito. Ayun yung orange na building. Yan tayo. Sana walang masyadong tao para masalang agad. Eto Maxis. Dito tayo.
oras mahigit kasi madami din tinignan eh. Pinalitan yung langis, pinalitan yung oil filter, nilinis yung mga kailangan linisin, pinalinis ko din yung brakes, pinacheck ko yung baterya, all goods pa naman lahat, so wala namang problema. Pinacheck ko din yung camera alignment, all goods naman daw. Inabot siya ng mga 1 oras. Ang bill natin para sa basic PMS is 3,500. Popost ko na lang yung picture na resibo, yung pinaka breakdown. Lang is 350 ang isa, so naka-apat. Labor around 400, 500. Brake cleaner mga ganun din, 400. Tapos yung sa alignment 500. Shoutout kay Pards na nag-asikaso sa atin. Pagka pupunta kayo doon, sabihin nyo lang na nakita nyo yung video ko. If naka-Brio kayo or kahit anong kotse, pasya lang kayo dun sa shop Maxis Joventire Enterprise sa Block 11A, Brookside Lane, Arnaldo Highway, Barangay San Francisco, General Trias. Ipopost ko na lang din yung phone number nila sa mga gustong mag-inquire kung gusto nyo bumili ng gulong or ng mugs. May mga mugs din sila dun eh, tsaka gulong. Sa kanila din ako bumili ng gulong. Nag-accept sila ng credit card, debit, GCash. Not sure kung may Paymaya. Alam ko nung bumili kami ng gulong, nag-credit card namin eh. Nag-accept sila dun ng credit card. All major credit cards ata. So yun na nga, sa susunod ulit, kung may mga gusto kayong comment or suggestion na gusto nyo makita sa video natin or sa next video natin, comment nyo lang sa YouTube natin or sa Facebook. Thank you for staying hanggang sa part na to. Kung nagstay ka hanggang sa part na to, salamat. At kung di ka pa nakasubscribe, push mo lang yung subscribe button. At I highly appreciate if mag-subscribe ka sa video natin para makita mo rin yung mga susunod na uploads na gagawin ko. Okay, so thank you and ride safe. Bye bye.